life, run to God. Amen. Huwag po tayong umalis sa Diyos, kundi lumapit, lalo tayong sumamba. Amen. Lalo tayong magpasalamat, lalo tayong mag-praise the Lord. Kasi alam natin, tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Amen. Praise God. Amen. So before I will sit down, kasi si Mama Mary po ngayon ang magdala ng mensahe, hayaan niyo po akong, bitawan ko muna itong isang verse na ito. Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." Amen. Praise the Lord. Praise Let me the say, Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo may hininga. Ayan, magpuri sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ayan po natin magsabi tayo ng praise the Lord. Praise the Lord. Okay, yun po ang sinasabi ng Psalms, no? Amen. Okay, ng mga Psalmist, no? Ang sabi po na lahat daw po ng may hininga. Yung mga isda, mga hayop, amen po ba? Lahat ng tao, amen po ba? Basta may hininga. Amen. Ang sabi po na lahat daw po, kung humihinga po ang lahat daw po ay mag-praise the Lord. Say it again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So, what do you mean by praise? No? So, ang ating po palang goal sa buhay bilang tao, bilang nilalang, bilang nilikha, dahil meron po tayong hininga, ay pupurihin po natin ang Diyos. Amen. That's one thing. Pupurihin po natin ang Diyos. Kaya, huwag po tayong papayag na habang tayo nabubuhay, araw at gabi, ay hindi po natin napupuri ang Diyos. Dapat lagi nating pinupuri ang Diyos. Amen. Dahil meron po tayong hininga. Amen po ba? Amen. What do you mean by praise? No, according to Revised Oxford Dictionary, na ang praise daw po ay express, warm, approve, or admiration. Ini-express mo po yung warm, nag-a-approve ka. Warm, approve, nag-a-admire ka. Amen po ba? When we say admire, na doon po yung salitang respect. Amen. And when we say admire, yun pong nag-admire ka, na-appreciate mo yung bagay na satisfied ka, nagkaroon ka ng satisfaction sa buhay mo. Kaya pinipraise the Lord mo kasi nagkaroon ka ng life satisfaction, satisfied ka sa buhay mo. Yung iba hindi maka-agree sa akin, ano? Kasi satisfied ba ako sa buhay ko? Bakit ang dami kong utang? Ang dami kong sakit, ang dami kong problema, ang dami kong pagsubok. Paano ako maka-praise the Lord? Amen? Paano ako maka-praise the Lord? Ang lungkot-lungkot ng buhay ko, binibigo ako. Amen po ba, iniwan ako ng aking boyfriend, ng aking girlfriend, inisnab ako. Diba, nawalan ako ng nanay, nawalan ako ng tatay, ang gulo-gulo ng buhay ko. Maka-appreciate, maka-admire pa po ba ako? Maka-praise the Lord pa? Maka-praise the Lord pa po ba ako sa buhay ko? Pero ang sabi ng Psalms, let everything that has breath praise the Lord. Alam nyo, minsan kasi, saan na tayo makapagpasalamat sa Diyos kapag maganda yung kita natin? Praise God! Wala tayong sakit na karoon, praise the Lord! Kasi ako ngayon, praise the Lord! Pero pagdating na sa pagsubok at problema, erase the Lord! Amen? Wala namang klaseng buhay ko. Ang akala ko mabuti, mabait ang Diyos ang pamalasakit at papatawag. Bakit ganito buhay ko? No. Alam niyo, huwag natin sisihin ang Diyos kung bakit nagkakaganyan ang buhay natin. Sisihin natin si Satanas. Kalabitin mo katabi mo, pag pangit ang takbo ng buhay mo, sisihin mo si Satanas. Amen. Kalabitin mo, sisihin mo si Satanas. Sisihin mo sa Satanas. Amen po ba? Kasi yun ang church. Ang sabi ng Matthew chapter 18, God is good. Amen.
kasi merong bad. Merong satanas. Amen po ba? Kaya kailangan po, lagi tayo nagpe-praise the Lord. Bakit? Kayang-kayang talunin ng Diyos si satanas because God is good. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kung meron po mga pangit na nangyayari sa ating buhay, kalungkutan, anumang po yan, kabiguan, sakit at karamdaman, kabigatan, alam niyo po ba, hindi po yan kagagawa ng Diyos. Kagagawan po yan ni Satanas. Kaya kung ikaw ay nagdaranas ng mga negative in life, run to God. Amen. Huwag po tayong umalis sa Diyos, kundi lumapit, lalo tayong sumamba. Amen. Lalo tayong magpasalamat, lalo tayong mag-praise the Lord, kasi alam natin, tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Amen? Yung iba, pag may problema, hindi nakakasamba. Dapat pag may problema tayo, may kalungkutan, may kaguluhan, sa ating buhay, lalo tayong pumunta sa Diyos, kasi siya na napupuntangin, tutulong sa atin. Amen. Amen? Kasi kung lalapit po tayo sa tao, mabibigo tayo. Mag-aaway lang kayo, magkakaroon ka lang ng galit sa manang loob, tampoy na nakit. Pero kung ikaw ay pupunta sa Diyos mismo, ikaw mismo, ilapit mo ang buhay mo sa Diyos, purihin ang Diyos ay hindi nanulumban. Amen po ba? Amen. Hello! Tangi ang Diyos lang po ang mabuti. Amen. Kaya kung meron tayong mga sakit at karamdaman, magulong buhay natin. Nasa kasalanan tayo. Puro na lang bigati. Puro na lang kalungkutan. Normal po yun kasi buhay si Satanas. Amen po ba? Pero kung buhay si Satanas, mas buhay na buhay ang Diyos natin. At ang Espiritong sumasa atin, ang sabi ng verse John 4:4 ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu na nasa sanlibutan. Amen. Amen. Kaya dapat tayong lahat, pag may bigat ang buhay, punta natin sa church. Sa church. Amen. Because church is a hospital. Amen. Amen? Alam niyo po ba, kaya merong church? Kasi, hospital po yan. Nandyan po lahat ng mga may sakit. Sakit sa emosyon, sakit sa physical, sakit sa financial, sakit sa emosyonal. Amen po ba? Sakit po sa lahat ng naramdaman mong sakit. Pains in life. Amen? Hindi lang po, all the time nga po. Ang church nga po, marami dyan, may mga saltik eh. Mga saltik, mga abnormal nandyan. Amen po ba? Kasi alam na mga saltik, mga abnormal at mga naririto sa buhay, ay magkaroon sila ng kagamutan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya po tayo meron tayong mga nangyayaring negative sa ating buhay, huwag tayong nawawala sa Panginoon. Amen. Amen! Amen. Huwag tayong nawawala sa Panginoon. Kalabitin yung katabi mo, huwag kang mawawala kay Lord, ha? Amen? Kasi, siya na naman po ang bukod tanging nagmamalasakit sa iyo. Amen. Amen, nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Amen. So, ina-admire po natin, ina-express po natin yung word approve or admiration sa Diyos. Why? Kasi makapangyarihan siya eh. Ang Diyos natin makapangyarihan, amen? Amen. Makapangyarihan kaysa demonyo ang nagbibigay ng problema at kaguluhan sa buhay mo. Amen po ba? Ganyan po mabuti ang Diyos. Praise the Lord. And we can see also the word, no? Sa praise, to glorify God in words. Kaya nga, dapat sumasamba talaga tayo. Kaya kailangan ayusin po natin yung mga time natin na 9 o'clock nandito na tayo kasi we can glorify God through praise and worship, through our words, our voices. Amen po ba? Kasi part po yan ng praising. Part po yan ng praising. Amen? Kaya sisikapin po natin 9 o'clock nandito na po tayo.
for the Lord. Amen po ba? Kaya, papel mo na yan. Amen po ba? Naayusin mo yung time mo na magiging maaga po tayo sa pagsamba. Ang worship time po natin, 9 to 12. Alam mo, meron nga po isang nakikinig ng salita ng Diyos. Pwede po bang hindi na lang muna mag-Webes? At saka, sumusuko kasi, napakahaba-haba daw ng ating pagsamba. So, in-explain ko sa kanya. Pumunta kami sa Exodus 20 verse 8. Sabi ko, Mother, ganito po yun. Ang sabi ko sa Exodus 20 verse 8, 6 days you will labor. 6 na araw kayo magtatrabaho. 6 na araw. Sa ikapitong araw, magpapahinga kayo. Ang ikapitong araw ay para sa Diyos. Ang isang araw ay nagkukonsist po ng ilang hours? 24. So, yung 6 days sa'yo. Tapos yung 1 day, consist po yan ng 24 hours. Ibig sabihin yung 1 day na yan, para po sa Diyos yan. Amen. Tapos, maraming nagrereklamo. Bakit daw ang worship service ay napakatagal? Sabi po, Nanay, opo, naiintindihan kita. Kasi po, hindi naman po tayo naturuan ng tama ng pag-worship, ng oras, ng tamang oras, ng ating kinagisnan na unang mga tagapagtuturo. So, hindi po kita, naunawaan po kita dyan. Pero, eto po, pinapaabot po sa inyo na dapat yung 24 hours na yan, ang nagmamaay-ari niyan, ang Diyos. Sabi ko, ang worship time natin ay 3 hours lang. So, meron pang natitira ang Diyos ng 21 hours. Tapos yung iba, inip na inip. Yun lang. Amen? Dapat nga, 24 hours na yan. 24 hours ng ating gawain. Nagbabaon tayo. Ibang churches, alam mo? Maghapon sila sa church. Tapos yung iba, ano ba yun? Ang tagal-tagal. Nagugutom na ako. Eh ako nga po, wala pang almusal. Fasting ako eh. Amen? Kasi po, hindi naman po natin masisisi tayo yung mga sarili natin. Kasi yung kinagisnan po natin ng tagapagturo, hindi po itinuro sa atin ng araw yung oras na tamang pagsamba. Ng 24 hours pala na yan, pagmamay-ari ng Diyos yan, wala tayong karapatang mainig, magreklamo kasi sa Diyos yan. Amen po ba? Amen. Sa Diyos, kaya walang mainig, walang bitin yung katabi mo, walang mainig. Amen? Walang mainit. Pagpapalain tayo ng Diyos. Walang matutulog. Amen po ba? Amen. 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 Palapakan po ng kaya okay lang. Bakit tayo maiinip sa Diyos? Dapat nga, lagi tayong naganood sa Diyos eh. Kasi kailangan natin ng habag ang tulong niya. Amen. Tapos naiinip tayo. Amen po ba? Huwag nga, alam niyo po ba, dapat nga po marami tayong sa Diyos eh. Sa Amen. pagbabasa ng Biblia, pananalangin, dapat ipakita natin sa Diyos na mas kailangan natin siya. Hindi yung parang di natin siya kailangan. Dahil lagi tayo nagmamadali. Amen po ba? Amen. Kaya number 1 is kailangan po natin ayusin ang ating pong oras, ang ating pagdalo. Amen po ba? Amen. Kasi po, you know what, Church, Exodus 20 verse 5, our God is a jealous God. Siloso po ang Diyos. Now, paano siya magselos? Kasi, tayo mga nanay, pagdating po, pag nag-aaral ang ating mga anak, alas 7 ang pasok nila. Anak, kailangan, ito, gising na tayo, alas 5 pa lang, nagpa-plansa, nag-aayos ka ng mga pagkain, amen po ba? Nag-aayos ng sapatos, mga bago, na kung ano-ano dapat ayusin para ang ating mga anak ay alas 7, nandoon kasi gusto natin silang magiging good anak, at gusto natin magiging honor, gusto natin po sila amen po ba? Yung gusto po natin. Alas 7 pa lang, nandoon na sila. Pero bakit kaya pagdating pag Sunday, alas 9 na nga ang ating church? Maliban na lang po doon sa mga may emergency, malalayo, amen po ba?
mga nata-traffic, naiintindihan po ng Diyos yan. Amen po ba? Pero hanggat maaari, 9 to 12, pasok na tayo sa worship service. Lagi po sinasabi, once that po, kumalabit na po ang gitara, yung mga pompya, yung organ, worship begins. Kaya it's just a matter of iayos lang po natin ang ating oras. Amen po ba? Kaya mo, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, iayos sa oras mo natin. Sabi mo, kaya mo yan. Amen. Huwag kasi nagpupuyat pag Sabado. Amen po ba? Kami nagpupuyat kami sa Sabado, 10:30, walay kami. Amen po ba? Kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan. Amen po ba? Tutulungan ka ni Lord. Amen po ba? Para maaga kang dumating. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nga po, yung meaning ng praise ay isa po ay glorify God in words. So we can glorify God through worship, through singing. Amen po ba? Through singing by words. Amen po ba? Amen. So paano ka maka-glorify? Amen. Alam niyo ako, yung apo ko, di ba nag-fasting kayo tayo kagabi? Naku, naka-cellphone pa. Tapos, nung nakahiga na kami, panayin ka na din. Mami na, can I have a hug? Sabi niya gano'n, in-English ako ng apo ko. Tapos, mami na. Eh, naku, mag-aalas 12 na sa, ginigising ko ng apo ko. Sabi ko, worship service bukas. Eh di ngayon, ang ginawa ko, natulog siya kanina. So, bahala ka dyan, iiwang kita. Habang natutulog ka, iiwang kita. So, kasi, ayun po yung pag-worship time mula ako sa Lord. So, kasi yan po ang ibig sabihin ng praise. At ang sabi ko, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So through our words, we can praise Him through singing. Kaya dapat sa praise and worship time, narito na po ang lahat ng Jesus My Life family. Amen. Amen po ba? Amen. Kalabitin mo katabi mo, gets mo? Gets you? Gets mo? Sabi mo, kaya mo yan! Gets mo? Kaya nyo yan! Kaya nyo yan. Praise the Lord! Amen! Praise God! So kailangan yung expression mo, magkaroon ka ng warm expression. Okay? Habang ina-approve mo yung, ina-admire natin yung goodness ng Diyos, yung power ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, isa pa po doon sa word na admiration, please. Kasi ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, we cannot please God. Pag wala na tayong paniniwala, pagtitiwala, amen? Hindi ka nagtitiwala, wala kang paniniwala, wala kang panampalataya, ay hindi raw po natin mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kaya sa buhay na ito, Jesus My Life family, dapat yung panampalataya natin manatiling buhay sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Nanaw po ba natin? Amen. Yung panampalataya, yung pagtitiwala, yung paniniwala natin sa Diyos, na kayang-kaya ng Diyos tayong tulungan sa buhay natin para magtagumpay. Dapat hindi po yan mawawala sa atin. It's a form of worship, praise. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. At huli, bago ako uupo, yung respect. Respect. Dapat walang nawawala sa upuan. Respeto po sa Diyos yun. Amen. Pag-respect po natin sa Diyos, amen, it's a form of praising. Okay, when we say praise, respect, amen, yung salitang praise na napanood po doon ang word na respect. How can we respect God? Kung habang tayo nakaupo, habang nakikinig, kumakain ng chewing gum.
Habang nakikinig, umiinom ng inumin na, ano yun? Dapat, kapag nagpe-praising tayo, nagrespeto sa Diyos, yung attention mo, yung kaisipan mo, yung puso mo, yung heart, yung sarili mo, dapat nakatuon palagi sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga pulpit ministers sa harapan. Dapat yung ating attention nasa kanila. Amen? Minsan po, ito yung malaki ng problema sa church. Malaking problema sa church. Habang nag-worship, may kumakain, may lumalakad-lakad, may nagtatawanan, may nagagutan, may naka-cellphone. You are not praising God, tatawarin ka ng Diyos. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Amen? 9 to 12, respect God, we're praising God. Walang kakain, walang magbubukas ang cellphone, walang magte-text, walang mag-chat. Kasi dapat yung puso, yung isip mo, nandun kay Lord. Amen. Wala sa tao, wala sa nag-chat. Wala sa pagkain. 9 o'clock na nga lang ang ating gawain. Amen po ba? Amen! Amen. Dapat po, lahat po tayo ay magre-respeto sa Diyos. Amen. Amen? At hindi po magbabago ang aming preaching. Paulit-ulit na lang po. Kasi ulit-ulit naman po tayo dapat i-remind. Amen? Kasi, alam niyo, minsan kasi dapat tayo palalahanan dahil tayo nakakalimot. Amen? Palagpakan po natin ito sa buhay. Lord, mga Mary, palagpakan po natin si Lord.